Okay, good morning mga kuya. So meron na naman tayong panibagong estudyante ngayon, ano. So today ang estudyante natin ay hindi zero knowledge. So may idea na siya, naturuan na siya ng kanyang daddy. Actually nakapa-experience na siya mag-drive sa expressway, no. So si Sammy, no. Okay Sam, ganito. Since na ikaw naman ay may idea na sa driving, ikaw ay mag-drive ng normal. Pakita mo lang kay Kuya Ron mo kung paano ka magmaneho. Tapos, pag mayroon akong mapuna na dapat baguhin natin. Okay, tara, let's go. Ngayon Sam, tayo ay iikot dito. Sige, full turn tayo. Ay, wala na ako. Wala, hindi siya katulad ng iba na may pinipindot pa. Tapos Sam, ang takbo natin dito, ang speed natin dapat not more than 40 km per hour. Okay, so marunong na nga mag-drive si Sam, ano? Tapos Sam, doon sa dulo tayo tatabi ng sa kanan bago iikot ulit tayo. Ikot na ako. Teka, stop mo na yan. Signal mo lang ikaw, no? Sige, ikot. Okay Sam, so sa unang ikot natin, very good, ano, talagang ikaw ay medyo may idea na talaga. Kumbaga, na-develop mo na yung skill mo na driving. Kasi yung ginawa mong pag-ikot natin kanina, yung one hand, okay lang yun, no? Kasi kumbaga nandiyan ka na sa stage na parang veterans na. Pero ang paalala ko lang doon, tulad naman, nagagawa mo naman siya na nung nagdiretso na tayo, naka-on wheel ka na, no? So basta lagi mo lang tatandaan na kapag ikaw ay dumadaan na sa mabibilis na kalsada, kailangan on wheel ka talaga, no? So kailan mo ba dapat higpitan ng hawak ang manibela? Sa tuwing halimbawa ikaw ay tumatakbo sa expressway, may lalagpas na truck, no? Tapos minsan kapag maulan, no? So kailangan hinihigpitan natin ang paghawak ng manibela. Tapos after natin dito sa pag-ikot natin, diretso na tayo sa labas. Kita mo yung rotonda doon kanina. Ang magiging direksyon natin doon Sam ay papuntang right, papunta tayo Alaminos. Pero hindi tayo aabot ng bayan ng Alaminos. Meron lang tayong gasoline station na pupuntahan doon. Meron doon kasing parking. Okay, tapos Sam, mamaya, na-experience mo bang gumamit ng ito drive-thru? Mayroong lang ganyan. Yung amin po ay manual. Manual mode. So, yun, na-experience mo na kasi nagbagyo ka, di ba? Yun. So, mamaya, pwede mo naman yung, although ikaw naman ay marunong na sa pagdadrive, alam mo na kung anong sitwasyon, kailan mo yan gagamitin, no? Okay, so doon, paglabas natin Sam, 40 muna tayo ang speed natin. Tapos natin ang intersection doon, yun, pwede na tayo mag 60. No, kasi siyempre hindi tayo pwedeng, ang maximum talagang speed sa ating malalapad na kalsada ay 80. So since tayo ay driving school, hindi tayo pwedeng tumakbo ng 80, no? Okay, so doon lang tayo muna sa tama lang, sa 60 lang, ano? Okay, tapos yun, pakita mo lang kay Kuya Ron mo kung paano ka magmaneho. Pagtigil natin mamaya doon, yun yung kung mayroon akong napula, edi ating i-remind sa'yo, ano? Okay, tara. Yun na sila. Ganyang distansya, yan ang tama. Ang naman dyan sa kalsada, kailangan malakas ang pakiramdam mo sa mga kasabayan.
Kanan, kanan. Signal na ikaw, signal. Dito, pag ganito sa 100 meters or advance pa, na signal ka na. Sige. Diretso lang tayo, Sam. So, yung intersection na yan, although nandito tayo sa, kumbaga, priority lane, pero tanda mo lagi, every intersection, kailangan mo mag-slow down at mag-observe. Kahit pa sabihin mong ikaw yung nasa malapat na kalsada. Kasi, di ba, maraming ang kasing pasaway, bigla na lang sumusulpot. Hindi nakakaintindi na sa halip na sila tumigil muna, kaya ginagawa nila dire-diretso para maiwasan ang aksidente. Yan, dito, pwede na tayo dito mag-60. Kasi, ito nga yung aking pinapaliwanag lagi. Ito kasi halos non-residential na siya. Pero hindi tayo pwedeng tumakbo ng 80 kasi nga, meron kasing pagkakataon minsan na mayroon kang makikita na may tumatawid na nakasakay sa kabayo, Oh. may humihila na kalabaw, ganyan. Tapos ito, isa pa sa ipapaalala ko, kapag ka syempre hindi mo masyadong natatanaw yung unahan, hindi ibig sabihin hindi mo natatanaw ng malayo, bawas ka ng speed talaga nun. Ang mga kurba, mga ganun. Tapos magka-clear na ulit, yun. Ganun lang naman yan. Basta hanggang doon lang sa tamang speed. So dito naman sa ganitong kalsada, minimum dito is 40. Dapat sa ganito 60 lang kasi salubungan lang siya eh. Si Sammy, no, mahusay na magmaneho. Tapos Sam, lipat ka dyan sa kanang lane. Okay. So kita mo, mas lumapat na yung kalsada. So dito, hindi porkit malapad ang kalsada ay magpapatakbo ka ng 100 dito. Dapat hanggang 80 lang. Tapos, kahit naka 80 ka or 60, dapat nandito ka sa pwesto natin ito. Kasi yun nga ay overtaking lane, passing lane, no? It's better na nakapwesto ka dito para yung mas mabilis sa'yo, mayroon silang passing lane. Nagdadrive si Sam, nare-remind lang natin ng mga defensive driving. Kasi itong batang ito, tara, makita nyo naman, simula sa pag-ikot namin kanina, ulang ikot pa lang, makita mo naman kaagad ang isang estudyante kung marulong na o hindi pa. Siya, relax na siya dahil nga malayo na rin ang narating niya. Pinag-drive na daw siya ng daddy niya pa Baguio. Tapos pag halimbawang naglilipat ka ng linya, ito dagdag lang kaalaman to. Lilipat ka ng linya, lalo na sa mga ganitong kalsada, expressway, halimbawa ganun. Ang unang tinitingnan dyan, yung rear mirror. Kasi nga, dyan, kitang-kita mo yung likod. Tapos, signal, and then, titingnan mo, i-check mo syempre yung side mirror kung saan ka lilipat, di ba? Yung ganyang downhill, pag sanay ka na kasi yung mga ganitong klaseng downhill, kumbaga hindi ka nagagamit ng engine brake dyan eh, dahil hindi naman masyadong matarik. Dito ang iwasan mo naman yung babad ang paa mo sa brake, kumbaga bumibitaw-bitaw ka kasi para hindi siya uminit sobra. Tapos syempre hindi advisable dito na nagagas sa ganyan. Hindi ka namang umubertig ng konti, pusinaan mo lang sila, layuan mo ng konti, yan. Yun, diretso lang tayo. Doon pa tayo bukuan sa may clip view. Okay, so ganito po, no, paglalabas kayo sa ganitong may katabi, at yun ang ginagawa ng estudyante ko, nilabas ang side mirror, pihit, yan, paglabas ng kalahati, sagad. Ganun lang naman ang lumalabas yan. Kailangan ilabas nyo muna side mirror. So dito naman Sam, tingin sa kaliwa, tapos ang una mo munang kunin yung outer lane mo na.
kumbaga ipapantay mo muna ang kotse mo dyan sa outer lane. Bago ka ngayon mag-intention, lumipat sa middle lane. Yan yun, maglilipat ng linya yung aking estudyante. Tingnan mo kung anong ginagawa kapag naglilipat. Tama, natingin mo na siya sa rear mirror. And then, nag-signal. Yan. Tapos, gradual ang paglipat. Yan. Tingnan mo yung mata niya, no? Natingin sa rear mirror, sa side mirror. Ganun po ang paglilipat ng linya. Maingat na paglipat ng linya. Ito pala ang isa kong napansin, no? Aralin mo na kailangan, katulad niya, nasa gitnang lane ka. Tama? So, hindi ka dapat nalamang sa kanan, hindi ka nalamang sa kaliwa. No? Kapag nandun ka naman, halimbawa nandun ka sa inner lane, dapat hindi ka nalamang sa kaliwa. Yun yung aaralin mo, no? Kasi nandun yung mga kasalubong mo. Kapag naman halimbawa sa lubungan, ganun pa rin. Huwag ka nalamang lagi sa kaliwa. In the same time, syempre, hindi ka nalabas na linya mo. Pag ganito nga, nandiyan ka sa gitna, hindi dapat nasa gitna ka lang ng lane mo talaga. Kasi kaliwat kanan, pwedeng mag-overtake sa'yo. Yan naman Sam, hindi yan katulad nung nadadrive mo na kotse na manual mode. Ito, kailangan mo siyang i-manage talaga. Kumbaga, ilalagay mo sa drive 3, drive 2, or L. Ang L kasi talagang yung matarik na. So, doon kasi sa manual mode, di ba? Kapag nagdadagdag ka ng gear, tinutulak mo pataas. Pero kung magbabawas ka, optional. Pwede mong hindi mo na siya i-manage. Lalayan mo lang ng brake. Kusa na siyang bumabalik sa gear na dapat niyang puntahan, di ba? So ito, kailangan mo talaga siyang minamanage. Katulad niya, dalhin mo ulit siya sa 3. Tulak mo lang siya. Yan. Kumbaga, awang lang ng konti ang paa sa accelerator, tulak mo lang. Ganun lang din pag ibabalik mo yan sa normal sa drive. Bitaw ka lang saglit sa gas, lipat mo lang siya ulit. So, tayo ay pabalik na ng school sa yung mga paalala lang ni kuya, no? Siguro naman si daddy mo hindi rin nagkukulak sa paalala sa'yo sa paano magiging isang defensive driver, no? Basta yung kung ano yung mga turo ni daddy, yung nadagdag natin, lagi mong dalhin yun sa pagmamaneho mo, no? Tulad ng sabi ko nga sa'yo kanina, yung disiplina sa sarili. At mag-iingat ka palagi, no? Huwag kang gagaya sa iba, no, na yung agresibo magmaneho. Sa kung ano yung natutunan mo, gaano ka kaingat, yung pinakita mo sa akin, maingat ka na driver, yun ang iyong pananatihin sa pagdadrive mo, no? Dagdagan mo pa, no?